Yung korupsyon ay nangyayari sa buong mundo. Walang bansa na walang korupsyon. Sa kanila lang mabilis, maliit. Dito sa atin naging garapal, naging brutal kasi kinonsente ng iba. Pinabayaan ng iba. Hindi sila nagpa-imbestiga, hindi nila pinapanagot yung mga korap sa nakaraang gobyerno. Ngayon, this time, under Marcos administration. Alam po ninyo, mga kaibigan, para po sa inyong kaalaman, maswerte pa rin tayo. Tayo mga Pilipino sa panahon ito. Alam niyo bakit? Bago pumutok at pinaputok ni Pangulong Marcos ang matinding korupsyon nangyayari noon hanggang ngayon sa ating bansa, ay na-establish na ni Pangulong Marcos sa international community ang kanyang mga programa, mga foreign policy, internal external security, business, at mga ibang iba, lalo na sa issue ng climate change. Kasi from 2022 nang siya yumupo at nang siya magsalita sa General Assembly sa United Nations sa New York, kanya agad itinihin doon na kahit na anong mangyari, may sample data ng property ng Pilipinas, hindi niya ito ipamimigay. Ipaglalaban ito sa kung sino man na gustong magplano kuhanin ito. Hindi man yung tinugan pero China ang gumagawa niya. Doon bumilib ang maraming mga bansa sa mundo. Kahit maliit tayo, napakalaking bansa nang iimasok sa atin at nangaagaw ng teritoryo na nindigan si Pangulong Marcos. Yung style ng pag-business, yung policy na rule of law, yung policy na maging pantay-pantay ang pagpatupad ng batas, yan na-establish niya sa business community at sa mga counterpart. Sa mga bansa sa Europe, America, Canada, mga bansa sa Middle East, at saka dito sa mga bansa kapitbahay natin. Iyon ang kahalagahan. Kinaibigan mo ng Pangulo, kinumbinsin ng Pangulo magnegosyo sa Pilipinas, kinumbinsin ng Pangulo ang lahat ng ma-influensyang head of state sa buong mundo kung ano ang kanyang programa sa Pilipino at sa Pilipinas. Okay? Bago pumutok itong usapin ng korupsyon. Kasi sa kanyang administrasyon, 2.5 years nangyari. Mula 2022 hanggang July 28 ng July, kanyang sinabi sa SONA nitong ngayong taong ito, 2025. Pero dekada na ang malalang korupsyon sa ating bansa. Kaya kahit pa paano, until now, hindi natin masisisi ang ibang mga negosyante na natakot, naglaylo ng business, pero nandiyan pa rin sila. Kumpiyansa pa rin sila. Sumusuporta pa rin sa Marcos administration na kaya lampasan itong malaking pagsubok na ito. Yan ang positibo pa rin. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa mga Pilipino. Dito sa aking mga channel, tatalakayin ko sa inyo at ibabalita ko sa inyo kung ano ang totoo sa aking observation, monitoring at opinion sa takbo ng galaw ng ating Pangulo at ng gobyerno. Huwag kayong masyadong ma-discourage na parang wala ng pag-asa. Hindi po. May pag-asa tayo dahil in-expose ng Pangulo ang maling ginagawa ng iba, korupsyon. Ipinatigil niya. May mga negatibo lang re-epekto kasi yung kamag-anak, kaibigan, kasamahan ng mga korap, ang tinamaan, yun ang nagriya. Kung matino kang Pilipino, susuportahan mo itong lakong ito. Kung matino kang Pilipino, itatakwil mo na sa tuwing eleksyon ang mga korap na politiko. Kung matino kang Pilipino, hindi mo susuportahan ang mga kontraktor na nagahaman sa pera, district engineer na nagahaman sa pera. Yan po yun. At suportahan natin ang gobyernong lumalaban, naninindigan at aso nag-iimbestiga at pakukulong ang lahat ng ito at kukumpisahin ang perang pag-aari ng mga Pilipino. Yan po yun. Okay? Yung korupsyon ay nangyayari sa buong mundo. Walang bansa na walang korupsyon. Sa kanila lang mabilis, maliit. Dito sa atin naging garapal, naging brutal kasi kinonsente ng iba. Pinabayaan ng iba. Hindi sila nagpa-imbestiga, hindi nila pinapanagot yung mga korap sa nakaraang gobyerno. Ngayon, this time, under Marcos administration, pinapanagot niya, pinatigil niya, kaya panalo pa rin tayo. Just imagine kung hindi po pinatigil ang Pangulo itong korupsyon ito, kinonsilte niya, pinabayaan niya. Ay hindi lang 1.7 trilyon ang mawawala sa atin. Maraming trilyon ang mawawala sa atin kung nagpatuloy po na kinonsilte ng isang Pangulo ang korupsyon. Sa nakaraang gobyerno, inamin ni Duterte, talamak ang ghost project sa DPWS. Talamak ang korupsyon sa gobyerno noon. Inamin yan, on record.
Pero hindi niya ipatigil. Wala siyang pinaimbestigahan, wala siyang pinakulong. Kaya dating parang nakonsente, dinapuso siya. Ay itinuloy pagpasok ng Marcos administration. Akala nila yung Marcos administration na sinasabi ng mahinang leader. Ay kaya nilang gamitin, kaya nilang samantalahin. Nagkamali sila. Pinagbigyan lang sila ng 2.5 years. Pero pinuko na sila. Hindi press release. Sa State of the Nation address pa. Sinabi niya, mahiya kayo. So sa doon yung Senate President si Escudero. Sa doon si House Speaker Martin Romualdez. At yung lahat ng mga senador at congressman na involved sa korupsyon. Kontraktor, mga VIP at mga bisita doon sa zona. Doon nagsimula yun eh. July 28 ng 2025. Yan po yun. Kaya naman, yung pong sektor ng mga artista, mga organization dito sa ating bansa, huwag kayong masyadong mabahala. Sa gobyerno nagsimula ang kampanyang ito. Ang gobyernong ito ang nagsimulang nagsabing itigil yung mananagot kayo at ginagawa na. Kung hindi ito pinatigil ni Pangulong Marcos, mas lalo tayong kawawa, mas lalo tayong babahain, mas lalo tayong magiging biktima ng abuso. Dahil sinabi na nga ng Pangulo, yung climate change problema yan ng mundo, magiging problema ng Pilipinas. Dahil sa atin, 25 ang typhoon. 20 typhoon ang average taon-taon. Hindi lang pwede kontrol ang problema pag pinaha. Matindi talaga. Pero kinurap naman ng iba. Ngayon hindi na. Pananagutin na sila. Kaya suportahan natin ang kasalukuyang gobyerno. Tama yung kanyang ginagawa. Yung nagsasabing mali ito, sinasabi kung ano-ano, yan ay dahil sila'y biktima. Yan ay dahil ang kailang kapartido, kasamahan, kaibigan, o kung ano mga relasyon nila ay under investigation o pwedeng makulong. Kasi iniisip ko, bakit mo papanatan ng gobyerno kung wala kang alam? Kung wala kang kinakampihan? So ang bumabalat sa gobyerno laban dito sa korupsyon ito ay yung merong kaibigan kakilala na tatamaan ang investigasyon at mga kaso. Yun lang yun. Kung matino ka, dahil ikaw may-ari ng pera, dahil ikaw ay Pilipino, dapat susuportahan mo ang galaw sa ngayon. Dahil ito lang nakapagpatigil ng korupsyon. Ganun pong katindihan. Kaya ulitin mo pati yung mga gustong magbiyahe, pagbawalan. Gusto nila tumakas, huwag payagan. Yung mga nakatakas na, babalikin at panagutin. At dagdagan pa at palalimin pa ang investigasyon at bilisan ang pagpapay ng kaso para makulong bagong Pasko, makulong bagong taon, at pagpasok ng bagong taon, kahit pa paano. Marami na tayong nakita ng nakulong at panagutin at nakumbis ng ari-arian at pera, malaking bagay yan. Magandang balita yan kahit paano sa mga Pilipinong pinagsamantalahan, pinangnakawan ng mga gahaman sa salapi at kapangyarihan.